So, dahil po sa balitang yan, nagpahayag agad, no? Itong si Anticler. Kasi siyempre, kakabahan po yung mga Pilipino, lalo na po yung mga nanggigipit sa mga kakampi ni Pangulong Duterte. Kasi gusto nila ipatupad lahat eh. Mr. US President Donald Trump, pakitignan nga po itong polisiya ng aming bansa kung tama ba. Bakit ka nag-ano? Wala tayong magagawa. Gusto na US yan eh. Tayo naman pro-US, pro-China, pro-Philippines, pro-Russia, lahat po. Kasi naniniwala tayo sa friends to all, enemies to none. Pakisilip nyo nga, Mr. Donald Trump. Mr. US President Donald Trump, kung ito po bang ginagawa po na panghuhuli, alam nyo mga kapatid, naniniwala naman kayo. Ito kasi ang problema. Ang problema po kasi ng mga Pilipino, ang paniniwala po nila, yung US po, may kinakampihan po sa mga gobyerno natin. Tandaan nyo po si Marcos Sr., kakamping-kakampi po yan ng US. Ang US po, hindi po siya nagpapasya ng sino yung susuportahan niyang tao. Sino yung sa tingin niya ay makakapagdala ng kanyang interes. Di ba? Yung pakikipagkaibigan po ng US, depende po yan kung ang interest niya po ay ganun po ang US policy, hindi po yan nililihim na US yung polisiya po nila sa pakikipagkaibigan. Kakaibiganin kanila kung sila po ay may mahihita sa iyo. Hindi po yan. Yung US po, ayon kay Amy, sila rin po yung nagpatalsik kay Marcos eh. Kaibigan po nila si Marcos, hindi po naman literal na sila, no? Ibig ko sabihin, may papel po sila. In fact, sila yung nagdala kay then President Marcos sa United States. Ano nila yan eh? Sasakyan nila po, hindi po bumiyahe sila Marcos. Para lang po sa kaalaman ng lahat. Hindi po sila, kasi may nakita ko, sila may pakana ng ganyan, sila may pakana ng impeachment, sila may pakana. Totoo pong marami silang pakana, pero hindi po ibig sabihin, no? Hindi po nila ibig sabihin na ang kanila pong yung susuportahan nila all throughout, yung isang tao, hindi po yung ganyan ng US. Sa kasaysayan po ng US, sa Iraq na lang eh. Kakampi nila dati yung Iraq laban sa Iran eh. Di ba? Yun po yun. Wag po kayong mag-alala, alam po natin. Alam po natin yan. Nakita po natin, no? Buti na lang, maingat na maingat tayo. May mga nagsasabi po. Kayo rin po, baka may mga nanonood po dito na maraming follower sa mga FB. Ingat po kayo dyan sa mga nag-uudyok na, people power na, people power na. Hindi po. Kumukuha lang po sila dyan para pag ikaw umayon ka dyan sa mga nananawagan ng pabagsakin yung gobyerno ni Marcos, yari ka dyan, di ba? Inciting to sedition yan. Nakita nyo po yung kinakaso nila kay BP Sara? Yung nananawagan ka ng people power, akala mo basta-basta lang yun dahil kalayaan. Hindi pa lang kayo ganong napupuruan kasi wala. Ingat po tayo dyan sa pagpatol dyan sa mga yan. Kasi po akala nyo parang, nga, dapat makiki-oo kayo. Hindi po. Dapat alamin nyo po. Tayo po, alam natin na nakalagay po yan sa yung freedom of speech, enshrined po yan sa ating constitution. Pwede po kayong magsalita. Ang problema, may hangganan po yan. Ang hangganan po niyan, pag kayo po ay nanawagan na i-overthrow yung government. Pag gano'n na po panawagan nyo, putya, ano na yan? Yan na po yung makakasuhan na po kayo ng inciting to sedition. Kaya dapat
nakikipaglaban po kayo, matalino rin po tayo. Hindi po tayo yung kung ano lang masarap sabihin. Ha? Okay. Kasi araw-araw tayo nakikipaglaban within the bound of our freedom of expression and freedom of speech. Nakita nyo naman po, mga senador nga, kayang-kaya nilang ipakulong. Kalimutan na po natin. Ibig sabihin, ingat po tayo sa mga pagpo-post kasi ang dami po na kunwari ay kakampi mo, yung pala gusto ka lang ipahamak. Yan po ang katotohanan sa buhay. No? Kaya po kayo dapat within the bounds of law lang po tayo. Suportahan po natin si BP Sara. Tingnan nyo po si BP Sara. Hanggang ngayon, di ba? Hindi po siya nananawagan ng palayasin na si Marcos sa Malacanang. Wala pong panawagan na ganun si BP Sara. Kasi Vice President na siya. Number one po siya sa lahat ng rating. Malagpasan niya lang po itong impeachment na to. Siya na po ang magiging presidente ng Pilipinas. Okay. Ayon po dito kay Auntie Claire, iginiit na hindi tayo sakop ng polisiya na US sa issue ng ICC. Iginiit ni PCO Yusek Claire Castro na hindi tayo sakop ng polisiya ng Estados Unidos ang pamahalang Pilipinas kaugnay na inlulunsad na government-wide campaign ng Trump administration laban sa ICC. Hindi sakop ang ating gobyerno ng polisiya ng bansang ito. Talaga? Bakit? Kung nakikipagtulungan kayo sa ICC, sakop kayo niyan. Grabe naman to si Auntie Claire. O sige nga, subukan mo nga. Ipagmalaki mo nga kay US President, sabihin mo nga na nakikipagtulungan po kami sa ICC. Pinapakulong po namin yung pinapatupad po namin yung warrant of arrest ng ICC kahit walang warrant of arrest ang local court. Sabihin mo nga yan, sumulat ka nga kay Donald Trump. Ipagmalaki mo nga na nakikipagtulungan kayo. Ewan ko lang kung ano mangyari sa Pilipinas. Ha? Kung hindi tayo isanction. Hindi ChatGPT, ito mismong Google eh. In automatic eh. Tignan mo yung ano sa'yo, tignan mo yung translation sa'yo, Crisostomo Ibarra. Your translation is badong. I love your GPT chat. Okay. Auntie Claire, don't dare the US government na hindi tayo masasanction dahil sa paniniwala mo exempted tayo, no? Wag. Kawawa ang bansa natin. Masyado pong malupit sa sanction yung mga yan. Kung yung Russia nga, umaaray dati.